Ikauwang aking papa. Ang boses ng isang bata ay bumasag sa matikas na katahimikan ng silid pulungan, tulad ng batong inihagis sa isang lawa ng salamin. Sa isang sandali, walang nakaintindi sa nangyari. Ang mga ehekutibo, sa paligid ng malaking mesa ng marmol, ay tumigil sa pagsasalita. Ang mga daliring nagtatype sa mga laptop ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang mga screen na nagpapakita ng financial charts ay nanatiling bukas. Ang mga numero ay kumikislap ng walang pakialam. At ang pinakamakapangyarihang tao sa Makati CBD ay nanatiling walang galaw dahil ang isang maliit na batang babae ay tumakbo sa silid at yumakap sa kanyang mga binti. Ang pangalan ng lalaki ay Jaime de Guzman. Para sa mundo ng negosyo, kilala siya bilang Taong Yelo, isang walang-awang milyonaryo na nagtayo ng isa sa pinakamalaking imperyo ng real estate sa Pilipinas. Sinumang bumabasa ng mga pahina ng ekonomiya ay alam. Ang De Guzman Group ay may mga commercial towers sa Makati, Ortigas at Cebu, mga residential development mula Forbes Park hanggang Alabang at isang reputasyon sa klinikal na katumpakan sa mga negosasyon na nagpapaurong sa mga kakumpetensya bago pa man umupo sa mesa. Sinasabi ng mga pahayagan na siya ay may nerbiyos na bakal. Sinasabi ng mga investor na hindi siya nawawalan ng kontrol. Alam ng kanyang mga empleyado na ang isang sulyap lamang niya ay kayang palamigin ang buong silid. Mayroong isang tahimik na biro sa mga pasilyo ng De Guzman Tower, ang punong tanggapan ng grupo sa Makati CBD, na ang thermometer ay bumababa ng 2 antas kapag pumasok si Jaime sa elevator. Hindi ito biro ng pagmamahal, kundi isang obserbasyon mula sa mga natuto sa paglipas ng panahon na ang pagngiti malapit sa kanilang amo ay isang hindi kinakailangang panganib. Ngunit sa sandaling iyon, hindi alam ni Jaime de Guzman ang gagawin. Yakap siya ng batang babae ng buong lakas ng kanyang maliliit na braso. Simple ang kanyang damit, na nalabhan ng maraming beses kaya kupas na ang kulay sa mga gilid. Ang kanyang sapatos ay luma na ang suwelas at nagbabalat na ang balat sa dulo ng kanang paa. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa 2 hindi pantay na tirintas. Marahil ay minadali lamang sa umagang iyon na ang isa sa mga laso ay halos maluwag na. Mukha siyang lubos na wala sa lugar sa bulwagang iyon, na puno ng mga lalaking nakasuot ng Italianong traje na may mesa ng inimportang marmol at mga upuan na gawa sa balat na mas mahal pa sa kinikita ng maraming tao sa 3 buwan. Ikaw ang aking papa, ulit niya. Isang bulungan ang kumalat sa mesa ng pulungan. Isa sa mga direktor ang nakahulog ng panulat. Ang metalikong tunog ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, tulad ng isang nota na wala sa tono sa isang symphony. Ang isa pang ehekutibo ay sumandal ng may pagtataka. Dahil alam ng lahat doon ang isang bagay tungkol kay Jaime de Guzman. Hinding-hindi siya nagkaroon ng mga anak kahit noong kasal niya. Isang kasalan na natapos 5 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa SLEX isang hapon na may ambon. Ang uri ng aksidente na hindi gumagawa ng headline, ngunit sumisira sa lahat sa loob. Simula noon, isinara ni Jaime ang kanyang sarili sa trabaho. Hindi siya dumalo sa mga social event, hindi nakikipag-party, hindi pinapayagan ng sino man na masyadong lumapit. Ang mansyon, kung saan siya nakatira, sa Forbes Park, ay kilala sa katahimikan. Sinasabi ng mga empleyado na ang mga pasilyo ay parang isang museo, isang lugar kung saan ipinagbawal ang kagalakan sa pamamagitan ng dekreto, kung saan ang bawat pintura, bawat florera, bawat bagay ay nasa tamang lugar at nanatili doon, walang galaw. Tumutupad sa isang pandekораsyong tungkulin na hindi nagpapainit ng kahit ano hanggang ngayon dahil ang batang babae ay patuloy na yumakap sa kanyang mga binti. Papa, bulong niya. Sa wakas ay nag-react si Jaime. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagpakita ang kanyang mga mata ng kakaibang bagay, pagkalito. Bata, sabi niya sa mababang boses. Pinipili ang mga salita ng may parehong pag-iingat na ginagamit niya sa pagbalangkas ng isang probisyon sa kontrata. Sa tingin ko nagkakamali ka, ngunit umiling ang maliit na bata. Hindi siya mukhang takot, hindi mukhang nerbyoso, hindi mukhang isang bata na aksidenteng nakapasok sa maling lugar. Mukha lang siyang sigurado na may ganitong lubos na katiyakan na ang mga napakaliit na bata lamang ang mayroon bago simulang turuan ng mundo na magduda sa lahat. Hindi ako nagkakamali. Nagsimulang tumingin ang mga ehekutibo sa pinto at pagkatapos ay lumitaw ang pinakaputlang babae sa buong kumpanya, ang bagong tagalinis. Ang pangalan niya ay Leila Santos. Nagsimula pa lang siyang magtrabaho sa mansyon, 2 linggo pa lang ang nakalipas.
Siya ay isang babae na may magandang mukha, ngunit pagod, na may maitim na bilog sa mata, na nagsasabi ng kwento ng mga gabing hindi nakatulog, ng mga bayarin na kinakalkula sa dilim, ng mga desisyon na ginawa ng mag-isa, nang walang kasamang pwedeng pagbahagian ng bigat. Ang kanyang mga kamay ay may tiyak na gaspang ng mga nagtatrabaho sa tubig at mga panlinis araw-araw. Nang makita niya ang kanyang anak sa gitna ng pinakamahalagang silid-pulungan ng De Guzman Tower, halos huminto ang kanyang puso. "Ayla," bulalas niya sa nanginginig na boses. Ang batang babae ay lumingon. "Mama, tingnan mo, nakita ko na ang papa ko." Ang katahimikan na sumunod ay mas hindi komportable kaysa sa nauna. Tumakbo si Leila patungo sa kanyang anak at marahang hinawakan ang braso nito. Sinusubukang hindi masyadong magmukhang desperado. Sinusubukang panatilihin ang natitirang kanyang kapinuhan. "Patawarin mo ako, Ginoong De Guzman," sabi niya sa putol na boses. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Sinubukan niyang hilahin ang bata palayo, ngunit hindi binitiwan ni Ayla ang traje ng milyonaryo. Pero, "Mama," kamukha niya ang papa na iginuhit ko. Ang pangungusap ay napaka-inosente na walang sinuman ang nakakaalam kung paano mag-react. Ito ang uri ng bagay na sinasabi ng isang bata nang hindi nalalaman na sinisira nito ang hangin sa paligid. Ang isa sa mga ehekutibo ay umubo ng hindi komportable. Ang isa pa ay bumulong ng tungkol sa seguridad, tungkol sa kung paano ang ganitong uri ng pagkabigo sa kontrol ng pagpasok ay hindi katanggap-tanggap sa isang gusali ng kalidad ng De Guzman Tower. Ngunit itinaas ni Jaime ang isang kamay, isang kakaibang kilos. Ang palad ay nakabukas na nakaharap sa silid at sumunod ang lahat ng walang pag-iisip. 20 taon ng autoridad na dinistila sa isang solong kilos. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon sa batang babae. "Bakit mo sinasabi na ako ang iyong ama?" Sinagot siya ni Ayla ng buong naturalesa, na parang ang sagot ay halata. "Dahil nang makita kita, naramdaman kong kilala na kita." Naging tahimik ang silid dahil ang mga salitang iyon ay hindi isang akusasyon, hindi isang kalkuladong kasinungalingan, hindi ang panlilinlang ng isang taong sumusubok na samantalahin ang isang sitwasyon. Sila ay simpleng katotohanan ng puso ng isang 6 na taong gulang na bata, hilaw, walang filter, walang malisya, imposibleng sagutin ng may lohika. Si Leila ay nasa bingit ng pagluha. "Sir, pakiusap, patawarin niyo ako." Wala siyang ama, hindi niya pa ito nakilala. Kung minsan ay nag-iisip lang siya ng mga bagay-bagay. Alam kong isang absurdong sitwasyon ito. Naiintindihan ko. Kung gusto ninyo akong tanggalin ngayon din, ako. Ngunit bago niya matapos ang pangungusap, itinaas ni Ayla ang kanyang ulo at sinabi ang isang bagay na walang inaasahan. Hindi ako nag-iisip-isip. Tumingin siya ng diretso kay Jaime. Ang mga magulang ay hindi palaging ang mga ipinanganak kasama natin. Sandali siyang tumigil. Ang pagtigil na iyon ay may bigat. Kung minsan, sila ang dumarating kapag higit nating kailangan. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may gumalaw sa loob ng nagyelong puso ni Jaime De Guzman. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa. Ngunit isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kuryosidad. Sa mga sumunod na segundo pagkatapos ng mga salita ng bata, walang gumalaw sa silid-pulungan. Ang mga ehekutibo ay nanatiling nakaupo sa paligid ng malaking mesa ng marmol, ngunit ang pulong ay lubos nang nawala sa landas. Ang mga presentasyon sa mga monitor ay patuloy na umikot ng mag-isa. Mga chart ng paglago, market projections, comparative tables, na sa oras na iyon ay wala ng halaga. Walang sinuman ang nagbigay pansin sa alinman sa mga iyon. Lahat ay nakatingin kay Jaime De Guzman, ang taong hinding-hindi nagpapahintulot ng mga pagkaantala, ang taong may nakatakdang bawat 15 minuto sa kanyang agenda, ang taong kayang magtanggal ng empleyado dahil lamang sa maling oras ng pagsasalita. At gayunpaman, naroon siya na may isang maliit na batang babae na nakayakap sa kanyang traje, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Si Leila Santos ay nasa bingit ng takot. "Ginoong De Guzman, pakiusap, patawarin niyo ako," sabi niya sa nanginginig na boses. Sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga. Hindi niya naiintindihan kung nasaan siya. "Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dito. Sumpa ko, hindi ko alam." Nasa 3 palapag ako nang sinubukan niyang paghiwalayin ang kanyang anak. Muling niyakap ni Ayla ang binti ng milyonaryo. "Mama, sandali." Muling ibinaba ni Jaime ang kanyang tingin. May kakaiba sa sitwasyong iyon na hindi niya matukoy. Hindi mukhang kumikilos ang bata dahil sa kapritso. Hindi siya isang spoiled na bata.
na nagdadabog para kumuha ng atensyon. Walang kahihiyan sa kanyang tingin, walang takot. Tanging isang tiyak na katiyakan ng bata na nagpabigla sa kanya sa paraang walang kalaban sa negosyo ang nakagawa sa loob ng 20 taon ng kanyang karera. "Paano ka nakapasok dito?" tanong niya sa wakas. Sinagot siya ni Ayla ng buong naturalesa, na parang ang sagot ay halata. Bukas ang pinto. Ang isa sa mga ehekutibo ay bumulong. Dapat agad na suriin ito ng seguridad, ngunit itinaas ni Jaime ang kanyang kamay. Ang silid ay agad na bumalik sa katahimikan. Hindi na alam ni Leila kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay. "Sir, ipinapangako ko sa lahat ng sagrado na hindi na ito mauulit. Kung bibigyan ninyo pa ako ng isang pagkakataon, titiyakin kong..." Ngunit hindi nakatingin si Jaime sa kanya. Patuloy siyang pinagmamasdan ng batang babae ng may atensyon na tila ibang uri. Hindi ito atensyon ng isang taong sumusuri ng isang problemang dapat lutasin, kundi ng isang taong nakatagpo ng isang bagay na hindi niya inaasahang makikita. "Ano ang pangalan mo?" "Ayla." "At ilang taon ka na?" Itinaas ng bata ang 6 na daliri ng may pagmamalaki. 6. Ang isa sa mga direktor ay marahang sumandal sa katabing kasamahan at bumulong. Ito ay katawa-tawa. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sabihin ito ng malakas dahil may nangyayari doon sa harapan nila, isang bagay na walang sinuman sa kanila ang inaasahang makikita sa kanilang buong buhay propesyonal. Si Jaime de Guzman ay tunay na nakikipag-usap sa bata. "Ayla," sabi niya sa wakas, sa isang boses na mas malambot kaysa sa narinig ng sinuman sa silid mula sa kanya. "Hindi ako ang iyong ama." Ang bata ay ikiniling ang kanyang ulo sa gilid. Nag-isip siya ng ilang segundo, nang may seryosong konsentrasyon na mayroon ng mga bata kapag talagang pinag-iisipan ng isang mahalagang bagay. At pagkatapos ay sumagot ng may lohika na napakasimple at lubos na nagpatahimik sa lahat. "Iyan ang iniisip mo." 2 ehekutibo ang naglabas ng kinakabahang tawa, halos hindi sinasadya, at pagkatapos ay agad na nagsisi. Ngunit hindi tumawa si Jaime. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa bata, na may ekspresyon na walang sino man doon ang nakakaalam kung paano bigyang kahulugan. "Bakit mo iniisip iyon?" Tumingin si Ayla sa paligid ng silid sa mga lalaking nakatradye, sa mga maringal na upuan, sa mga screen na may mga graph na tiyak na hindi niya naiintindihan. "Dahil takot sa iyo ang lahat dito." Ang komento ay napakadiretso, kaya't marami ang halatang nag-ayos ng upo ng hindi komportable. Ang ilan ay tumingin sa gilid, ang iba ay biglang pinag-aralan ang kanilang sariling ID nang may hindi maipaliwanag na interes. Muling tumingin ang bata sa milyonaryo. "Pero ako, hindi ako takot." Naramdaman ni Jaime ang kakaibang bagay sa kanyang dibdib, isang maliit, ngunit totoo. Sa loob ng maraming taon, ang mga tao sa paligid niya ay itinuring siya ng may respeto o takot. Mga empleyado na nagkalkula ng bawat salita bago magsalita, mga direktor na may peking ngiti kapag pumasok siya sa silid, mga investor na sumasang-ayon sa lahat kahit na hindi sila sumasang-ayon sa loob. Ngunit walang sinuman sa loob ng maraming taon ang nakipag-usap sa kanya sa ganoong paraan, nang may lubos na katapatan, nang hindi kinakalkula ang panganib, nang hindi humihingi ng anumang kapalit. "At bakit hindi ka takot sa akin?" Ngumiti si Ayla, at ang kanyang ngiti ay isang pagiging simple na nakakabawas, dahil ang papa ay hindi nakakatakot. Ang katahimikan na sumunod ay malalim at mahaba, ang uri ng katahimikan na hindi walang laman, kundi puno. Si Leila ay lubos na nahihiya, na may pulang mukha, na nagnanais na bumukas ang marmol na sahig at lamunin siya kasama ang kanyang anak. "Ginoong de Guzman, pakiusap." Ngunit muling itinaas ni Jaime ang kanyang kamay, pagkatapos ay lumingon sa mga ehekutibo ng may tiyak na ekspresyon. Tapos na ang pulong. Ang mga salita ay nagulat sa lahat. "Pero, Ginoong de Guzman, kailangan ng kontrata bukas ng pag-apruba bago..." Ang tono ni Jaime ay hindi nagpapahintulot ng diskusyon. Ito ang tono na nagtatapos sa mga usapan, nagpapawalang bisa sa mga pagtutol, ginagawang wala ang isyu. Nagsimulang tumayo ang mga lalaki ng dahan-dahan. Kinuha ang kanilang mga papeles at laptop ng may maingat na kilos na parang ang paggawa ng ingay ay maaaring mapanganib. Habang sila ay lumalabas sa isang hindi maayos na pila, hindi nila maiwasang muling tingnan ang batang babae na nakagambala sa pinakamahalagang pulong ng buwan. Nang sumara ang pinto, 3 tao na lang ang natira. Si Jaime, si Leila at si Ayla. Ang katahimikan sa pagitan nila ay may kakaibang kalidad, mas matalik, mas mahina. Ibinaba ni Leila ang kanyang ulo. "Sir, alam kong isang seryosong pagkakamali ito.
Kung gusto ninyo akong tanggalin, lubos ko itong naiintindihan. Hindi ako magtatanim ng galit. Humihingi lang ako ng referral dahil may anak akong pinapalaki at nasaan ang kanyang ama. Ang tanong ni Jaime ay diretsyo, itinuro kay Ayla. Sumagot ang bata nang may naturalesa na nagpapawalang sala sa anumang estratehiya. Wala po akong papa. Ipinikit ni Leila ang kanyang mga mata sandali. Ito ay isang pag-uusap na sinubukan niyang iwasan sa loob ng maraming taon. Sa mga guro sa paaralan, sa mga mausisa na kapitbahay, sa kanyang sariling anak, sa mga gabing nagtanong si Ayla kung bakit may papa ang kanyang kaklase at siya ay wala. Umalis ang kanyang ama noong maliit pa siya, paliwanag niya sa mababang boses, nakatingin sa gilid. Simula noon kaming dalawa na lang. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Muling tumingin si Ayla kay Jaime. Kaya nang makita kita, naisip kong baka ikaw na. Naramdaman ni Jaime ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi eksaktong kalungkutan, kundi isang mas malalim na bagay, isang pakiramdam na maingat niyang inilibing kasama ang mga alaala ng kanyang asawa, kasama ang mga plano na ginawa nilang dalawa at hindi kailanman natupad. Siya ay 42 taong gulang, isang yaman na hindi niya magagasta, isang bahay na napakalaki, at isang kakayahang makaramdam na isinilid niya sa isang kahon at inilagay sa isang lugar kung saan inakala niyang hindi na niya kailangang buksan pa. Hinawakan ni Leila ang kamay ng kanyang anak. Tara na, Ayla. Masyado na tayong nakakagulo. Naglakad ang bata ng ilang hakbang patungo sa pinto, ngunit huminto. Muli siyang lumingon sa milyonaryo. Alam mo ba, Jaime? Tumingala siya. Nang hindi itinutuwid ang impormal na pagtawag na sa ibang pagkakataon ay hindi maiisip. Ano? Ngumiti ang bata. Kahit hindi ka papa ko, sa tingin ko, kailangan mo ng isa. Si Jaime ay nanatiling ganap na walang galaw dahil walang sinuman. Sa loob ng maraming taon, sa anumang pagkakataon, ang naglakas loob na sabihin ang ganoong bagay sa kanya. At habang lumalabas ang bata sa silid pulungan na magkahawak ang kamay ng kanyang ina, ang kanyang maliliit na hakbang ay umalingaw-ngaw sa marmol na pasilyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang mga pasilyo ng De Guzman Tower ay hindi na mukhang ganap na walang laman. Nang sumara ang pinto ng silid pulungan sa likod ni Leila at Ayla, bumalik ang katahimikan sa gusali, ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Sa loob ng maraming taon, ang lugar na iyon ay pinamahalaan ng isang perpektong kaayusan. Maingat na naglalakad ang mga empleyado sa mga pasilyo. Alam na ang paggawa ng hindi kinakailangang ingay ay isang paraan upang makakuha ng hindi kanais-nais na atensyon. Ang mga asistente ay nagsasalita ng pabulong. Ang mga pulong ay nagsisimula sa tamang oras at nagtatapos kapag nagpasya ang amo na tapos na. Ito ay isang katahimikan ng disiplina, ang uri ng katahimikan na hindi nanggagaling sa kapayapaan, kundi sa takot. Ngayon ay ibang uri ng katahimikan, isang katahimikan na puno ng isang tanong na walang naglakas loob na sabihin ng malakas. Si Jaime ay nanatiling nakatayo sa tabi ng marmol na mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan kung saan lumabas ang bata. Ang pangungusap ay patuloy na umuulit sa kanyang isip, tulad ng isang musika na kumakapit nang hindi humihingi ng pahintulot. Sa tingin ko, kailangan mo ng papa. Walang sino man ang nakipag-usap sa kanya sa ganoong paraan sa loob ng maraming taon. Hindi ang mga ehekutibo na nagtatrabaho sa paligid niya buong araw, hindi ang mga empleyado na bumabati sa kanya tuwing umaga nang may propesyonal na ngiti ng isang binabayaran para ngumiti. Hindi rin ang iilan na tinatawag pa rin niyang kaibigan, kung matatawag pa niyang kaibigan ang mga taong nakapaligid sa kanya, na tumatawag kung minsan para kumain ng tanghalian at pag-usapan ang negosyo, nagpapanggap na sila ay nag-uusap tungkol sa pagkakaibigan. Sa wakas, lumapit si Jaime sa bintana ng opisina. Mula doon, makikita niya ang buong Maynila na tinulungan niyang itayo, mga commercial tower na umiiral dahil pinirmahan niya ang mga kontrata, mga residential development na nagtataglay ng pangalang De Guzman, sa mga billboard ng construction at titulo, mga business center sa BGC, mga condominium sa Taguig, mga proyekto na lumalabas sa papel sa Pasig at Quezon City. Ito ay isang lungsod na bahagyang kanya, at ito ay ganap na walang laman. Dahil habang pinagmamasdan ang tanawin na kumakatawan sa 20 taon ng trabaho, naalala ni Jaime ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang katahimikan ng sarili niyang bahay. Ang mansyon sa Forbes Park ay napakalaki. Mayroon itong 12 silid, kung saan isa lamang ang kanyang ginagamit. Mga bulwagan na puno ng mga muebles na pinili ng isang dekorador na hindi na niya nakita pagkatapos ng delivery.
Mga hardin na perpektong gupit ng mga empleyado na dumarating ng 6 ng umaga at umaalis bago ang tanghalian. Isang pinainit na swimming pool na hindi nagagamit mula pa bago mamatay ang kanyang asawa. Lahat ng empleyado ay itinuring ang bahay na iyon bilang isang obligasyon. Dumarating sila, ginagawa ang kanilang trabaho, umaalis. Walang sinumang nagiiwan ng bakas, walang sinumang gumagawa ng ingay, walang sinumang nagiiwan ng anumang bagay na magpapahiwatig na may isang tao na dumaan doon. Pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, tumigil si Jaime sa pamumuhay. Nagpatuloy lang siya sa pagtatrabaho. Ang boses ng kanyang asistente ang nagpabalik sa kanyang mga iniisip. Ginoong de Guzman. Dahan-dahan siyang lumingon na parang kakabalik lang mula sa isang mahabang panloob na paglalakbay. Oo, si Ginang Santos ay naghihintay sa pasilyo. Bahagyang sumimangot si Jaime. Bakit? Sabi niya gusto niya pa ring humingi ng paumanhin na kailangan niyang malaman ninyo na hindi niya inorganisa ang anuman na umalis si Ayla nang hindi niya nalalaman. Sa isang sandali, naisip niyang sabihing hindi. Ngunit may humadlang sa kanya sa loob, ang parehong bagay na pumigil sa kanya na paalisin agad ang bata nang tumakbo ito papasok sa silid. Papasukin mo siya. Nag-alinlangan ang asistente ng isang segundo dahil hindi ito pangkaraniwan. Ang pagtanggap sa tagalinis sa executive office ay wala sa anumang protocol, ngunit ang ekspresyon ni Jaime ay hindi nagbigay ng espasyo para sa pagtatanong. Opo sir. Makalipas ang 1 minuto, pumasok si Leila Santos sa opisina nang may nerbiyos na mga hakbang na parang dumadaan sa isang minahan na sinusubukang tumapak lamang sa ligtas na mga bato. Si Ayla ay nasa tabi niya, magkahawak ang maliliit na kamay. Ang bata ay tumitingin sa lahat ng may matinding kuryosidad. Ang opisina ng milyonaryo ay isangang ibang mundo. Isang malaking mesa na gawa sa matibay na kahoy na kasing laki ng isang sasakyan, mga eleganteng painting sa dingding, mga aerial na larawan ng Maynila sa itim at puti na nakakwadro sa brushed metal, mga bintana mula sa sahig hanggang kisame na nagpapakita ng lungsod bilang isang buhay na panorama na nagbabago bawat oras ng araw. Mayroong isang estante na sumasakop sa buong dingding, puno ng mga libro mula sa sahig hanggang halos sa kisame. Mga libro tungkol sa negosyo, arkitektura, kasaysayan, pilosopya, ang ilan ay mukhang bago. Ang iba ay malinaw na nabasa na ng maraming beses, na may mga nakatuping gulugod at mga bookmark na nakalimutan sa pagitan ng mga pahina. Ginoong de Guzman, mabilis na sabi ni Leila, nang may boses na nag-ensayo ng mga salita sa pasilyo, at gayon pa man ay hindi pa rin kumpiyansa sa mga ito. Talaga pong humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Hindi ko po alam kung paano nagawa ni Ayla. Hindi agad sumagot si Jaime. Pinagmamasdan niya ang bata. Binitiwan ni Ayla ang kamay ng kanyang ina at dahan-dahang naglakad sa tabi ng estante. Binabasa ang mga pamagat ng may seryosong konsentrasyon ng bata na natututo pa ring bumasa ng mga letra. Lahat ng librong ito ay sa iyo? Oo. Nabasa mo ba lahat? Nag-alinlangan si Jaime. Hindi lahat. Ngumiti ang bata. Isang ngiti ng isang nakatuklas na ang pinaka nakakatakot na matanda sa mundo ay mayroon ding kahinaan. Sabi po ng mama ko, ang mga libro ay parang mga kaibigan. Kung mas marami ka, mas hindi ka mag-isa. Tiningnan siya ni Leila ng may kaba. Ayla, pakiusap, wag ka na. Ngunit itinaas ni Jaime ang kanyang kamay. Hayaan mo siyang magsalita. Isinara ni Leila ang kanyang bibig. Muling tumingin si Jaime sa bata ng may ibang atensyon, na parang may naririnig siyang matagal na niyang hindi naririnig. Gusto mo ba ng mga libro? Buong sigla siyang umiling-iling ng maraming beses. Oo po. Sobra. Pero wala po kaming maraming libro sa bahay kasi mahal po ang libro. Sinabi niya ito nang may parehong naturalesa na kung saan niya sinasabi ang lahat, nang walang hangaring magdulot ng kahihiyan, nang hindi humihingi ng anuman. Isa lamang itong katotohanan, tulad ng mainit ang araw o basa ang ulan. Naramdaman ni Leila ang sikmura niya na humigpit, ngunit hindi mukhang naiinis si Jaime. Nagmasid siya sa bata sandali, pagkatapos ay sinundan ang tingin nito sa estante. Pagkatapos ay lumapit si Ayla sa bintana at tuluyang huminto. Wow! Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos nakadikit ang kanyang noo sa malamig na salamin. Mula rito, parang ikaw ang hari ng Maynila. Hindi napigilan ni Jaime ang isang maliit na reaksyon. Hindi eksaktong ngiti, ngunit ito ang pinakamalapit sa ngiti na narinig niya sa loob ng maraming taon. Isang bahagyang pagluwag sa linya ng mga labi. Isang maliit na bagay na nagpabago sa buong arkitektura ng kanyang mukha. Napansin ito ni Leila at mas nagulat siya rito kaysa sa anupamang bagay dahil alam ng lahat sa kumpanya
Hindi ngumingiti si Jaime de Guzman. Ito ay isang katotohanan na kasing tiyak ng address ng kumpanya o ng numero ng CNPJ. Alam mo ba, Jaime? Itinaas niya ang isang kilay. Ano? Muling lumingon ang bata sa kanya ng buong naturalesa. Ang ganda po ng opisina ninyo. Tumingin siya sa paligid. Sinuri ang bawat detalye ng may mga mata ng isang gumagawa ng maingat na inventaryo. Ang mga painting, ang mesa, ang mga libro, ang mga halaman sa sulok, ang ilaw na pumapasok sa napakalaking bintana. Pagkatapos ay idinagdag niya ng may lubos na sinseridad at walang kalupitan, pero ang lungkot po. Ang komento ay nagpabigla kay Leila. Ayla, ngunit hindi mukhang inis si Jaime, mukha siyang nag-iisip, sa parehong paraan na nag-iisip kapag may nagpresenta ng isang datos na sumasalungat sa isang premisa na inakala niyang totoo. Bakit mo sinasabi iyan? Mabilis na sumagot ang bata ng walang pag-aalinlangan. Kasi po walang tumatawa rito. Muling napuno ng katahimikan ang opisina, ngunit sa pagkakataong ito ay iba dahil nagsisimula ng maintindihan ni Jaime de Guzman ang isang bagay na ayaw niyang makita sa loob ng maraming taon. Isang bagay na itinago niya sa ilalim ng mga spreadsheet at pulong at kontrata at mga layunin at mga resulta bawat quarter. Hindi ang opisina ang malungkot, kundi siya. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang asawa, may naglakas loob na sabihin ito. Hindi isang therapist, hindi isang kaibigan ng pagkabata, hindi isang taong kilala niya sa loob ng mga dekada, kundi isang 6 na taong gulang na bata na pumasok sa maling pinto sa isang mahalagang araw ng pulong at sinabi ang pinakasimpleng katotohanan sa mundo. Tiningnan ni Jaime si Ayla ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na nagulat maging si Leila. Gusto mo bang bumalik bukas? Nanlaki ang mga mata ng bata nang may matinding sigasig. Dito po sa opisina ninyo? Dahan-dahang tumango si Jaime. Oo, ngumiti si Ayla at ang ngiting iyon ay nagpaliwanag sa opisina nang higit pa sa lahat ng ilaw sa kisame kung pagsasamahin. Dahil nang hindi nalalaman, isang 6 na taong gulang na bata ang nagsimulang magpabago sa buhay ng pinakamalamig na tao sa lungsod. Kinabukasan, may kakaibang nangyari sa perpektong organisadong rutina ni Jaime de Guzman. Sa loob ng maraming taon, eksaktong pareho ang kanyang mga umaga. Itim na kape ng walang asukal, 2 tasa. Lubos na katahimikan, ang pang-ekonomiyang pahayagan ng araw ay nakabukas sa mesa ng silid kainan. Mas madalang na binabasa talaga, mas bilang isang ritual kaysa isang pangangailangan. Isang paraan upang punan ang oras sa pagitan ng paggising at pagharap sa araw. Ang kotse ay naghihintay sa entrada ng mansyon ng eksaktong 7:30. Si Manong Luis, ang matandang mayordomo na nagtatrabaho para sa pamilyang de Guzman sa loob ng 23 taon, ay kabisado na ang bawat detalye ng rutinang iyon. Ang abuhin na traje tuwing Lunes at Miyerkules, ang navy blue tuwing Martes at Huwebes, ang itim na nakareserba tuwing Biyernes kapag may mas formal na pulong sa mga panlabas na kasosyo. Alam niya na si Jaime ay umiinom ng kape habang nakatayo, nakasandal sa counter ng kusina, nakatingin sa labas ng bintana sa hardin. Alam niya na hindi siya mahilig makipag-usap sa umaga. Alam niya na ang katahimikan ay hindi kababastusan kundi pangangailangan. Sa loob ng 23 taon, natuto si Manong Luis na basahin ang kanyang amo nang hindi ito kailangang magsalita. Alam niya kung kailan ito nagmamadali. Alam niya kung kailan ito nag-aalala. Alam niya kung kailan masyadong mabigat ang usapan ng araw upang magkasya sa nakatakdang oras. At alam niya sa umagang iyon na may kakaiba. Si Jaime ay nakatayo sa silid kainan nang masyadong matagal. Hindi siya nagbabasa ng pahayagan, hindi niya tinitingnan ang kanyang cellphone, nakatingin lang siya sa labas ng bintana sa hardin, sa mga puno, sa maliit na lawa, sa kahoy na bangko sa tabi ng tubig, nang may ekspresyon ng isang nakakaalala, ng isang bagay na matagal na niyang itinago. Naghintay si Manong Luis sa pasilyo nang may paglalarawan na hinihingi ng kanyang posisyon. Sa wakas, inilapag ni Jaime ang tasa sa counter. "Luis, sir, ngayon, may bisita." Ang mayordomo ay bahagyang yumuko. "Anong oras ko po ipapahanda?" Ang anak ni Ginang Santos. Isang pagtigil. Si Manong Luis ay isang taong may kaunting facial expressions na naaprubahan ng panahon at ng kanyang posisyon. Ngunit sa sandaling iyon ay may dumaan sa kanyang mukha na hindi eksaktong sorpresa, kundi isang pigil na kasiyahan. Ang uri na itinatago upang hindi magmukhang bastos. "Naiintindihan ko po, sir. Ihahanda ko po ang hardin." Tiningnan siya ni Jaime. "Maghanda ka rin ng merienda. Mahilig sa ganoong mga bagay ang mga bata."
Dahan-dahang ngumiti si Manong Luis diskreto sa paraang pinapayagan niya ang kanyang sarili sa bihirang mga pagkakataon. Opo sir, nang may kasiyahan. Makalipas ang isang oras, si Leila Santos ay nakatayo sa harap ng pangunahing entrada ng mansyon na ang puso ay mas mabilis na tumitibok kaysa sa kaya niyang kontrolin. Ang bahay na tiningnan ng malapitan ay mas maringal kaysa sa nakikita mula sa bakal na gate. Dalawang palapag ng mapusyaw na bato na may madilim na detalye ng kahoy, walang kamali-mali na hardin sa entrada na may hanay ng mga imperial na palma na nagmamarka ng daan patungo sa pinto na parang isang vegetal honor guard. Mga batong bukal na bumubulong sa isang patuloy na musika at isang pangkalahatang katahimikan na mayroong katulad ng museo, eksakto sa paglalarawan ng mga empleyado. Ayla, sabi niya sa mababang boses. Mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak ng bahagyang mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Kailangan nating magpakabait ha? Huwag kang humipo ng kahit ano nang hindi nagpapaalam. Huwag kang tatakbo sa loob ng bahay. Huwag kang magtatanong tungkol sa mga bagay na hindi natin alam. Naiintindihan ko po mama. At huwag mo siyang tatawaging papa o hari o anumang ibang pangalan na maiisip mo. Pinag-isipan ito ni Ayla sandali. Paano po kung tanungin niya ako kung ano ang gusto kong itawag sa kanya? Saglit na ipinikit ni Leila ang kanyang mga mata. Ginoong Jaime o Ginoong de Guzman. Pero nang may galang. Tumango ang bata, ngunit nang may ekspresyon ng isang sumasang-ayon upang tapusin ang usapan kaysa sa malalim na paniniwala. Bumukas ang pinto bago pa man mahawakan ni Leila ang doorbell. Lumitaw si Manong Luis nang may malinis na traje at ang hangin ng payapa na dignidad na nabubuo lamang pagkatapos ng mga dekada na naglilingkod ng may pag-iingat at may tunay na respeto. Magandang umaga, Ginang Santos. Ibinaba ni Leila ang kanyang ulo. Magandang umaga, Manong Luis. Tiningnan ng mayordomo ang bata at bahagyang kumulubot ang sulok ng kanyang mga mata sa paraan na nangyayari kapag ang isang tao ay tunay na ngumingiti ngunit sinusubukang maging propesyonal. At ikaw nga siguro ngumiti ang bata ng buong lakas na mayroon siya. Si Ginoong de Guzman ay nasa likod hardin. Maaari niyo po akong sundan. Naglakad sila sa pangunahing pasilyo. Puting marmol, hindi direktang ilaw, mga inukit na larawan sa dingding na nagdodokumento ng mga dekada ng kasaysayan ng De Guzman Group. Mga inaugurasyon, mga lupain na nakuha, mga gusaling itinatayo na ngayon ay mga skyscraper na may nakaukit na pangalang De Guzman sa harapan. Tiningnan ni Ayla ang lahat. Nang makarating sila sa likod hardin, tuluyang huminto ang bata. Ang espasyo ay napakalaki, isang malaking lugar na may damo na sapat para sa isang laro ng football. Mas maliliit na bukal na nakakalat sa mga estratehikong punto. Iba't ibang uri ng puno, isang dilaw na puno ng ipil-ipil sa sulok, isang puno ng mangga sa likuran, isang mataas at nag-iisang puno ng sipres malapit sa pader na lumilikha ng malalaking lilim, isang maliit na artipisyal na lawa na may ginintuang at pulang koi fish na lumalangoy sa pagitan ng mga halaman sa tubig na may malalaking dahon. At sa mas malalim na bahagi, halos nakatago sa likod ng isang gumagapang na halaman na may lilang bulaklak na lumago ng walang kontrol, isang lumang kahoy na duyan na ang mga kadena ay bahagyang kinakalawang, ang kahoy ng upuan ay namantsahan ng panahon at ulan. Mukhang matagal na itong ginamit ng isang tao at pagkatapos ay wala nang humipo dito. Dumiretso si Ayla sa duyan, hinawakan ang kahoy gamit ang kanyang hintuturo nang may pag-iingat ng isang sumusubok sa isang bagay na maaaring masira. Sa iyo po ba ang duyan na ito, Jaime? Si Jaime, na nakaupo sa bangko sa tabi ng lawa, ay tumingin sa bagay na iyon na parang sa unang pagkakataon niya itong nakita pagkatapos ng mahabang panahon. Kanino iyan? Isang pagtigil. Naging mas tahimik ang hardin. Maging ang mga koi fish ay tila huminto sa paglangoy sandali. Sa asawa ko. Gustong-gusto niyang manatili dito sa hapon, sabi niya. Mas maririnig niya ang mga ibon dito kaysa sa ibang lugar sa bahay. Muling lumingon si Ayla sa kanya ng may seryosong konsentrasyon na inilaan niya para sa mga mahahalagang bagay. Nasaan po siya? Ipinikit ni Leila ang kanyang mga mata. Ayla, namatay siya, sabi ni Jaime. Walang kapaitan sa kanyang boses. Mayroong isang bagay na mas mahirap ilarawan. Isang pagtanggap na tumagal ng mga taon upang matutunan at sumasakit pa rin kung minsan, tulad ng isang lumang bali na sumasakit kapag uulan. Nanahimik si Ayla sandali. Ikinalulungkot ko po. Tiningnan siya ni Jaime. Salamat. Muling sinuri ng bata ang duyan. Kinakalawang po ang mga kadena. Oo, kailangan ayusin. Kailangan. Tiningnan siya ni Ayla ng matatag.
nang may parehong kaseryosohan ng isang inhinyero na sumusuri ng isang sirang istruktura. Kung gayon, ayusin. Idinikit ni Leila ang kanyang kamay sa kanyang noo nang may kahinahunan ng isang sumusubok na iwasan ang sakit ng ulo na paparating na. Anak, pero. Ngunit nanatiling nakatingin si Jaime sa duyan sa loob ng mahabang sandali. Tiningnan niya ang gumagapang na halaman na tumubo sa ibabaw, ang mga kadena na hinayaan niyang kalawangin, ang upuan na hinayaan niyang masira ng ulan at araw at ng pagpapabaya sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Manong Luis na nagmamasid sa lahat mula sa beranda ng may ganap na paglalarawan. Luis, tawagan mo si Mang Tonyo bukas ng umaga. Sabihin mo ayusin niya ang duyan, bagong kadena, kahoy na nilagyan ng proteksyon, kung ano ang kailangan. Tumango ang mayordomo ng may gaan na hindi profesional, kundi tunay. Agad po, sir. Ngumiti si Ayla at lumakad pabalik sa bangko sa tabi ng lawa. Umupo sa tabi ni Jaime nang may naturalesa ng isang gumagawa nito araw-araw, na parang ang bangko na iyon ay ginawa para sa 2 tao na ganoon ang laki. Mag-isa po kayong nakatira dito? Oo. Sumimangot ang bata nang may tiyak na pagsimangot kapag may isang bagay na hindi niya maintindihan. Napakalungkot po niyan. Nagtakip ng mukha si Leila gamit ang kanyang 2 kamay. Anak ko, alang-alang sa Diyos. Bakit mo sinasabi iyan? Tanong ni Jaime. Dahil ang mga malalaking bahay ay dapat may maraming bata para hindi magmukhang museo ang bahay. Tiningnan siya ni Jaime. Sa tingin mo ay mukhang museo? Inalog ni Ayla ang kanyang maliliit na paa sa bangko nang may kaswal na paraan ng isang lubos na komportable, magandang museo, pero museo. Nanahimik ang milyonaryo sandali, nakatingin sa mansyon sa likuran niya. At biglang ang lugar na iyon ay tila mas walang laman kaysa sa naaalala niya, mas tahimik, mas malayo sa anumang bagay na tinawag na tahanan. Kung gusto mo, sabi ni Ayla sa boses ng isang gumagawa ng isang makatwirang panukala sa negosyo. Pwede akong pumunta dito para maglaro kung minsan. Nanlaki ang mga mata ni Leila. Ayla, makakatulong po sa bahay. Tiningnan ni Jaime ang bata ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tiningnan ang mansyon, pagkatapos ay muling tumingin sa bata. Siguro, sabi niya sa wakas sa isang boses na mas malambot kaysa sa kanyang plano. Hindi iyan masamang ideya. Ngumiti si Ayla, isang ngiti na napakaliwanag na tila nagpapabago sa temperatura ng buong hardin. Ngunit mula sa itaas, mula sa isa sa mga bintana ng 2 palapag, may nagmamasid sa eksena nang nakakrus ang mga braso at malamig ang mga mata, si Fernanda de Guzman. At ang ekspresyon niya ay malinaw na nagpapahayag. Ang batang iyon ay hindi maligayang pagdating sa bahay na iyon. Mula sa bintana ng 2 palapag, pinagmamasdan ni Fernanda de Guzman ang hardin nang may ekspresyon na walang anumang kaibig-ibig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Jaime at sa batang babae na tumatakbo sa paligid ng lawa ngayon. Hinahabol ang isang dilaw na paru-paro nang nakabukas ang mga kamay, tumatawa sa paraang umalingaw-ngaw sa buong hardin at umabot sa saradong bintana. Ikinrus ni Fernanda ang kanyang mga braso. Hindi ka pa ni paniwala. Sa tabi niya ay ang kanyang kapatid na si Fabiano de Guzman na nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Nakatingin din sa ibaba ng may ekspresyon na pinaghalong pagkalito at isang bagay na sinusubukan pa niyang pangalanan. Sino ang batang iyan? Ang anak ng bagong tagalinis? Ang boses ni Fernanda ay may tono ng isang naglalarawan ng isang bagay na bahagyang nakakadiri. Pumasok kahapon sa pulong ni Tito, sinabing siya ang kanyang ama. Itinaas ni Fabiano ang kanyang mga kilay. Talaga? Talaga? At hindi siya agad pinalayas ni Tito Jaime? Lumingon si Fernanda sa kanya nang may tingin na nagsasabi ng lahat ng hindi kailangan ng mga salita. Kung pinalayas niya, hindi siya naroroon sa hardin ngayon. Nanahimik si Fabiano, pinagmamasdan ang eksena sa ibaba. May kakaiba kay Jaime sa hapon na iyon, iba ang kanyang tindig. Ang kanyang mga balikat, na kadalasan ay tensyonado sa isang tuwid na linya na nagpapaalala sa isang lalaking naghahanda para sa isang permanenteng labanan, ay nakarelax. Ang kanyang ekspresyon, na kadalasan ay sarado sa kanyang sarili, tulad ng isang nakakandadong pinto, ay nakabukas sa paraang hindi maalala ni Fabiano na nakita niya. Nakikita mo iyan? Ang alin? Si Tito Jaime. Tiningnan ni Fernanda ang kanyang kapatid. Ano sa kanya? Nanahimik si Fabiano sandali, na parang sinusubukang bigyang kahulugan ang isang nakakagulat na bagay gamit ang tamang mga salita. Ngumingiti siya. Muling tumingin si Fernanda sa hardin, at sa isang sandali ay naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya nagustuhan, pagkabahala,
Dahil sa nakalipas na 5 taon, walang nakakita kay Jaime de Guzman na ngumiti ng totoo. Hindi isang ngiti sa pulong, hindi isang ngiti ng protocol, hindi ang paggalaw ng labi na ginagawa ng mga ehekutibo kapag kailangan nilang magmukhang kaaya-aya, isang tunay na ngiti. At iyon ay isang seryosong problema. Kailangan itong matapos, sabi ni Fernanda. Matapos? Bata lang iyan. Iyan mismo ang problema. Tiningnan siya ni Fabiano. Na siya ay bata. Muling lumingon si Fernanda sa kanyang kapatid nang may maingat na itinayong pasensya ng isang nagpapaliwanag ng isang halatang bagay sa isang dapat makaunawa mag-isa na sa loob ng 2 araw ay nagawa niya ang hindi nagawa ng sinuman sa loob ng 5 taon. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay mabigat dahil alam nilang dalawa kung ano ang nakataya. Ang De Guzman Group ay napakalaki. Mga kumpanya, ari-arian, investment funds, pakikilahok sa mga medium-sized na negosyo na nakakalat sa buong bansa. Walang anak si Jaime, walang direktang tagapagmana. Palagi itong nangangahulugan ng isang tiyak at mahalagang bagay. Itinayo ni Fernanda ang kanyang buong buhay sa premisang iyon. Ang mga plano na ginawa niya, ang mga desisyon na ginawa niya, ang pasensya, kung saan niya tiniis ang katahimikan ng kanyang tiyuhin. Lahat ay tiniis ng may tahimik na katiyakan, na sa huli ay papaboran siya ng panahon. Ngunit kung magpasya si Jaime na ang batang iyon ay bahagi ng kanyang buhay, ano ang iminumungkahi mong gawin? Tanong ni Fabiano. Lumapit si Fernanda sa mesa ng pribadong silid, binuksan ang drawer at kumuha ng isang manipis na folder. Una, kikilos tayo sa pinakasimpleng paraan. Naghintay si Fabiano. Kung mawalan ng trabaho ang ina, sabi ni Fernanda, hindi na siya magkakaroon ng dahilan upang bumalik sa bahay na ito. Nang gabing iyon, pagkalipas ng alas, Sanche, gising pa rin si Fernanda. Nakaupo sa mesa ng pribadong silid, hawak ang cellphone. Idiniyal niya ang isang numero na iilan lamang ang nakakaalam. Attorney Reyes, sabi niya nang sagutin ang tawag ng may mababang boses ng isang ayaw marinig sa mga pasilyo. Kailangan ko ng diskretong konsultasyon tungkol sa pagpapamana ng ari-arian. Gusto kong maintindihan kung ano ang legal na nangyayari kapag nagpasya ang may-ari ng ari-arian na isama ang isang ikatlong partido nang walang kaugnayan sa dugo sa pamamagitan ng pag-aampon, pagkilala o anumang iba pang magagamit na legal na paraan. May bumulong sa kabilang linya. Alam ko, sagot ni Fernanda, kaya ako tumatawag ngayon bago pa man magkaroon ng anumang desisyon. Gusto kong malaman ang lahat ng posibilidad at lahat ng legal na balakid. Kailangan kong maging handa. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya sa labas ng bintana sa madilim na hardin ng mansyon. At kapag natapos na ang lahat, tahimik niyang naisip, ang batang iyon ay babalik sa kanyang lugar. Sa ibaba, sa maliwanag na kusina, nang walang anumang kaalaman, nagtatawanan sina Leila at Ayla habang umiinit ang kanin sa kalan, at sinusubukan ni Ayla na turuan ang kanyang ina ng pangalan ng lahat ng isda sa lawa. Kinabukasan, nagsimula ang araw sa mansyon ng De Guzman tulad ng dati. Naliwanagan ng araw ang maayos na mga hardin. Binati ng mga empleyado ang isa't isa ng may profesional na magandang umaga ng mga nasa trabaho. Ang malayong tunog ng fountain sa patio ay nagpuno sa hangin ng kapayapaan na, tulad ng dati, ay mapanlinlang. Ngunit sa loob ng opisina ng administrador ng bahay, nakaupo si Fernanda de Guzman sa harap ng administrador na may folder sa mesa at isang napakalinaw na layunin sa isip. Ginoong Ramos, sabi niya, nang may matatag at mahinahong tono. Kailangan nating pag-usapan ang isang empleyado. Itinaas ng lalaki ang kanyang tingin mula sa mga papeles na kanyang sinusuri. Sino po? Binibining de Guzman. Inilagay ni Fernanda ang nakabukas na folder sa mesa, nakaharap sa kanya. Leila Santos. Sumimangot ang administrador. May nangyari po ba sa kanya? Maraming bagay. Sa katunayan, itinuro ni Fernanda ang ilang dokumento gamit ang isang daliri na may maayos na kuko. Mga pagkaantala sa pagpasok, mga pagkaantala sa oras ng trabaho, hindi wastong paggamit ng mga espasyo ng bahay sa oras ng trabaho. Maingat na sinuri ng administrador ang mga papeles. Medyo maliit lang po ang mga ulat na ito, binibining Fernanda. Walang isa sa mga ito na magbibigay katwiran sa mas seryosong aksyon. Marahil ay hindi kong hiwalay, ikinrus ni Fernanda ang kanyang mga braso nang may katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang inihayag na inis. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang pattern. At ang mga pattern ng hindi angkop na pag-uugali ay nakakaapekto sa kapaligiran ng buong koponan. Nag-alinlangan ang lalaki. Binibini.
Ang Ginoong de Guzman ay kadalasang personal na nag-aapruba ng mga pagpapaalis na kinasasangkutan ng mga tauhan ng bahay. Siya ay napakaingat sa ganitong uri ng desisyon. Hindi ito isang mahalagang pagpapaalis, bahagyang yumuko si Fernanda. Ito ay isang administratibong desisyon na karaniwan lang. Mayroon kang autoridad para dito. Palagi kang mayroon. Isang pagtigil. Kailangan ko lang na gamitin mo ang autoridad na iyan ngayon. Huminga ng malalim ang administrador. Gusto niyo po ba siyang tanggalin? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Fernanda na parang kinukumpirma ang isang order ng kape. Ngayon din, sa kusina, tinatapos ni Leila ang pag-aayos ng ilang kagamitan habang si Ayla ay gumuguhit sa isang sulok ng mesa gamit ang mga lapis na ibinigay ni Manong Luis noong nakaraang araw. Isang napakaliit at napakagandang kilos na matagal na tiningnan ni Leila ang mga lapis bago makapagsabi ng salamat. Mama, sabi ni Ayla, itinaas ang papel. Ngayon, gagawa ako ng portrait ni Ginoong Jaime. Ngumiti si Leila ng pagod. Isa pa? Mas magiging maganda iyan. Bakit po? Kasi po ngayon, alam ko na kung paano siya ngumiti. Tiningnan ni Leila ang kanyang anak ng may paghahalo ng pagmamahal at pag-aalala na naging karaniwang emosyonal na kalagayan niya sa linggong iyon. Mayroong isang bagay sa ekspresyon ni Ayla kapag binabanggit niya si Jaime, isang tahimik na katiyakan, isang tahimik na pagmamay-ari na sabay na nagpapainit at nakakatakot. Sa sandaling iyon, lumitaw ang administrador sa pinto ng kusina. Ginang Santos. Itinaas ni Leila ang kanyang ulo. Opo, Ginoong Ramos. Mukhang hindi komportable ang lalaki. Hindi ito ang pagkailang ng isang nahihiya na gumagawa ng mali. Ito ang uri ng isang taong alam na sumusunod sa mga kaduda-dudang utos, ngunit walang paraan upang patunayan na kaduda-dudang ang mga ito. Kailangan ko pong makausap kayo sandali. Itinaas ni Ayla ang kanyang tingin. Pwede po akong makinig? Marahang hinaplos ni Leila ang kanyang buhok. Maghintay ka dito sandali, mahal ko. Naglakad sila patungo sa pasilyo. Huminga ng malalim ang administrador bago magsalita, na parang naghahanda siyang sabihin ang isang bagay na ayaw niyang sabihin. Ginang Santos, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na ngayon ang inyong huling araw ng pagtatrabaho sa bahay na ito. Huminto ang mundo ni Leila, hindi sa dramatikong paraan, kundi sa tahimik na paraan, tulad ng kapag nawalan ng ilaw at biglang dumilim ang silid. Ano? Nakatanggap kami ng mga ulat tungkol sa inyong propesyonal na pag-uugali na, ngunit hindi iyan totoo. Ang kanyang boses ay lumabas ng mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Matatag sa paraang lumilitaw kapag ang kawalan ng katarungan ay sapat na malaki upang malampasan ang takot. Alam ko kung ano ang ginawa ko at kung ano ang hindi ko ginawa. Hindi ako kailanman nahuli. Hindi ko kailanman iniwan ang aking trabaho nang hindi tapos. Hindi kailanman ang desisyon ay tapos na, Ginang Santos. Naramdaman ni Leila na nawawala ang lupa sa ilalim niya. Kailangan ko ang trabahong ito, ang aking anak, ang mga bayarin, ang renta. Wala akong ibang pinagkakakitaan sa ngayon. Kailangan ko ng oras para ikinalulungkot ko po. Sa pasilyo, ang boses ng administrador ay narinig ng malabo. Sumulpot si Ayla sa pinto ng kusina, nakarinig siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito na mas masakit kaysa sa anumang pag-iyak. Aalis na tayo? Hindi alam ni Leila kung ano ang sasabihin sandali. Ibinaba ng administrador ang kanyang tingin. Oo. Tiningnan ng bata ang hindi pa tapos na drawing na hawak pa rin niya sa kanyang mga kamay, ang portrait ni Jaime na may ngiti na natutunan niyang iguhit, ang pangungusap na sinimulan niyang isulat sa ilalim at hindi pa natapos. Para hindi ka na malungkot. Pero nangako ako na babalik ako bukas. Ang katahimikan sa pasilyo ay nakakawasak. At sa ikalawang palapag ng mansyon, pinagmamasdan ni Fernanda de Guzman ang eksena mula sa balustrada na may ekspresyon ng isang nakakita na ang chessboard ay eksaktong ayon sa kanyang gusto. Ang kanyang plano ay gumagana. Ang pasilyo ng mansyon ay tila mas mahaba kaysa sa karaniwan habang bumalik si Leila sa kusina. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi ito ang unang pagkakataon na nawalan siya ng trabaho. Dumaan na siya sa iba pang mga pagpapaalis. Sa tindahan ng damit kung saan siya nagtrabaho pagkatapos ipanganak si Ayla, sa kondominium kung saan siya naglinis sa loob ng 2 taon bago matapos ang kontrata. Tinuruan na siya ng buhay na nagsasara ang mga pinto, na nagbubukas ang iba, na ang pag-survive ay isang kasanayan na natutunan sa pagsasanay at pinipino sa sakit. Ngunit sa pagkakataong ito ay masakit sa ibang paraan, dahil nakakita siya ng isang bagay sa kanyang anak sa mga araw na iyon na matagal na niyang hindi nakita. Tunay na kagalakan.
Ang uri ng kagalakan na hindi kailangang pekein upang magmukhang totoo na lumilitaw sa mukha ng isang bata bago pa man niya malaman na siya ay masaya. Nang pumasok siya sa kusina, nakatayo si Ayla sa tabi ng mesa, hawak ang drawing na ginawa niya. "Mama," tanong niya sa napakababang boses na parang sinusubukan niyang maging matapang ngunit hindi niya lubos na nagagawa. "Aalis na po talaga tayo?" "Oo, mahal ko." Tiningnan ng bata ang papel. Si Jaime de Guzman iyon na may malaking ngiti sa ilalim ng portrait. Sa hindi tuwid na sulat kamay ng bata, ang pangungusap na sinimulan niya at hindi natapos. "Pero nangako ako na babalik ako bukas." Huminga ng malalim si Leila. Minsan ang mga pangako ay hindi lang nakasalalay sa atin. Nanahimik si Ayla ng ilang segundo. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin ng may maliit ngunit matatag na determinasyon. Kung gayon, kailangan kong magpaalam ng maayos. Nag-alinlangan si Leila. Alam niyang mas mabuti kung aalis ng hindi na nakakakuha ng atensyon. Aalis sa likod na pinto, sasakay ng bus sa EDSA. Magpatuloy. Ito ang itinuro ng buhay na gawin. Magpatuloy ng hindi tumitingin sa likod ng masyadong matagal. Ngunit alam din niya na hindi madaling makakalimutan ng kanyang anak ang lugar na iyon, hindi hanggat may hindi natutupad na pangako. "Sige," sabi niya sa wakas, sa isang boses na mas pagod kaysa sa gusto niya. Pero saglit lang. Samantala, sa opisina sa ikalawang palapag, nakabukas ang mga dokumento sa harap ni Jaime de Guzman, ngunit hindi siya makabasa ng isang linya. May kakaibang pakiramdam mula pa kaninang umaga, isang bagay na hindi niya matukoy ng eksakto, ngunit pumipigil sa kanya na mag-concentrate sa anumang bagay. Pagkatapos, may kumatok sa pinto. Pasok. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Ayla. Naglakad siya ng ilang hakbang sa loob ng opisina. Ang kanyang maliliit na sapatos ay gumagawa ng napakaliit na ingay sa marmol at huminto sa gitna ng silid. Itinaas ni Jaime ang kanyang tingin mula sa dokumento. Nagbago agad ang kanyang ekspresyon. Hindi ngumingiti ang bata. "Hi, Ayla. Anong nangyari?" Ibinaba niya ang kanyang tingin sa drawing na hawak niya. "Magpapaalam po ako." Sumimangot si Jaime. "Magpapaalam?" "Opo." Itinaas ng bata ang papel. "Ito po para sa inyo. Hindi ko po natapos isulat. Pero ang mahalagang bahagi po ay narito." Maingat na kinuha ni Jaime ang drawing. Siya iyon na nakangiti at sa ilalim sa baluktot na sulat kamay ng bata. "Para hindi ka na malungkot kailanman." Naramdaman ni Jaime ang isang buhol sa dibdib na walang pangalan sa mga libro ng negosyo. "Bakit ka nagpapaalam?" Sumagot si Ayla ng may pagiging simple na may kakayahan siyang gamitin ng eksakto sa mga sandali na pinakamabigat ang bigat. "Kasi po hindi na po kami pwedeng manatili dito." Napuno ng katahimikan ang opisina. "Sino ang nagsabi niyan?" "May isang Ginoo po ang nakausap ang mama ko. Sabi po ay tinanggal po kami." Naging seryoso ang mukha ni Jaime, napakaseryoso, nang may tiyak na kaseryosohan ng isang nakaintindi kung ano ang nangyari at kinakalkula ng tumpak kung ano ang susunod. Sino ang nag-utos ng desisyong iyan? Ikinibit ni Ayla ang kanyang maliliit na balikat. "Hindi ko po alam, pero gusto ko po sanang sabihin sa inyo ang isang bagay bago po ako umalis." Maingat siyang pinagmasdan ni Jaime. "Ano?" Naglakad ang bata ng 2 hakbang patungo sa kanya, huminto at pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na nagpatahimik sa milyonaryo. "Salamat po sa pagngiti." Pausa. "Kasi po kapag ngumiti kayo, hindi na po kayo mukhang nag-iisa." Ang katahimikan ay malalim at mahaba. Nanatiling walang imik si Jaime sa loob ng panahong hindi niya matantya. Pagkatapos ay nagtanong sa isang boses na mas mababa kaysa sa kanyang nilalayon, "Nasaan ang iyong ina ngayon?" "Inaayos po ang mga gamit namin." Lumiko ang bata patungo sa pinto. "Paalam po, Ginoong Jaime. Salamat po sa pagbisita kahapon at sa duyan." Ngunit bago pa niya maabot ang pinto, nagsalita si Jaime. "Ayla." Lumingon siya. Nakatayo ang milyonaryo sa buong taas niya. Isang taas na kadalasang nakakatakot, na kadalasang nagtatakda ng mga hierarkiya bago pa man masabi ang anumang salita. Tumayo siya at nagsalita sa isang boses na hindi boses ng isang milyonaryo, kundi boses ng isang tao. "Walang aalis kahit saan." Kumurap si Ayla. "Ano po?" Naglakad si Jaime patungo sa pinto, gamit ang mga hakbang na alam ng lahat sa De Guzman Tower. Ang hakbang ng isang nakapagdesisyon na, at ginagawa na lang. Sa tingin ko, oras na para linawin ang ilang bagay. Ang tunog ng mga hakbang ni Jaime de Guzman ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ikalawang palapag ng may katumpakan na halos musika.
Hindi ito isang nagmamadaling hakbang, ngunit mayroon itong katatagan na natutunan ng bawat empleyado ng mansyon na kilalanin sa loob ng 23 taon na ang bahay ay tumatakbo sa ilalim ng pangalang iyon. Ito ang parehong hakbang na ginagawa niya kapag magsasara ng mahalagang deal, ang parehong ginagamit niya kapag gumagawa ng desisyon na walang naglakas loob na tutulan. Ang hakbang ng isang taong alam na alam kung saan siya pupunta at kung bakit. Sa sala ng unang palapag, tinatapos ni Leila ang paglagay ng mga huling gamit sa isang maliit na tela na bag. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa tiyak na tensyon kapag sinusubukang panatilihin ang kontrol sa isang bagay na matagal nang nawawalan ng kontrol. Nakaupo si Ayla malapit sa pinto, nang nakayuko ang tingin. "Mama," tanong niya sa napakababang boses, halos isang bulong. "Kailangan po ba nating tumira sa bahay ni Tia Carmen?" Pilit nang umiti si Leila. "Tingnan natin, okay? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol diyan ngayon. Alam ko po na maliit lang ang bahay ni Tia Carmen. Hindi po siya masyadong magugustuhan." Ibinuka ni Leila ang kanyang bibig para sumagot, ngunit isang matatag na boses ang pumutol sa lahat. Walang aalis kahit saan. Agad na lumingon ang dalawa. Si Jaime de Guzman ay nasa entrada ng sala na kasama si Ayla, hawak ang hindi tapos na drawing. Naramdaman ni Leila ang isang bagay na hindi niya agad matukoy. Ito ay ginhawa at takot sa parehong oras. Tulad ng kapag nakaiwas sa pagkahulog, ngunit nanatiling mabilis ang tibok ng puso ng matagal pagkatapos. Lumapit ang milyonaryo sa kanila. "Sino ang nag-utos na tanggalin ka?" Nag-alinlangan si Leila. "Si Ginoong Ramos, ang administrador ng bahay." "At sino ang nagbigay ng utos sa kanya?" Sapat na ang katahimikan. Itinaas ni Jaime ang kanyang tingin sa hagdan. At, eksaktong sa sandaling iyon, na parang nag-ensayo ng perpektong timing ng isang pagpapakita, sumulpot si Fernanda de Guzman sa ikalawang palapag. Narinig niya ang lahat. "Ako ang nagbigay," sabi niya nang may kalkuladong katahimikan. Inilapag ang kanyang mga kamay sa balustrada ng may gaan, batay sa mga ulat ng pag-uugali na nakasaad sa rekord ng empleyado. "Ito ay isang desisyon sa loob ng aking mga administratibong kapangyarihan." Nagsimula siyang bumaba sa hagdan ng dahan-dahan at sinasadya. Ang bawat hakbang sa marmol ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi itinaas ni Jaime ang kanyang boses, hinding-hindi niya ginagawa. Hindi siya tumuro kay Leila, ngunit ang kanyang tingin ay diretso sa kanya, nang walang paglihis, nang walang pagpapahinuhod. "Kailan ka pa nagkaroon ng kapangyarihan sa mga tauhan ng bahay na ito? Simula nang may kailangan magkaroon." Dumating siya sa unang palapag, ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa marmol, nang may katumpakan na may katulad ng isang deklarasyon ng intensyon. "Tito Jaime, may kaayusan ang bahay na ito. Ang mga empleyado ay nagtatrabaho. Hindi sila nagdadala ng mga anak para maglaro sa hardin na parang isang parke. Hindi sila sumasakop ng mga espasyo na hindi kanila." Ibinaba ni Leila ang kanyang ulo. "May karapatan siya, Ginoong de Guzman. Lubos ko itong naiintindihan. Ayaw po naming magdulot ng problema. Pero gusto po namin dito," sabi ni Ayla nang may nakakawasak na pagiging simple ng kanyang 6 na taon. Ang simpleng katotohanan na nagsalita ang bata sa sandaling iyon ay nagpakamali kay Fernanda sa kanyang hakbang ng isang bahagi ng segundo. Isang maliit na pag-aalinlangan, ngunit napansin ni Manong Luis sa pasilyo. Tiningnan ni Jaime ang bata, pagkatapos ay kay Leila. "Hindi ka tinanggal." Itinaas ni Fernanda ang isang kilay. "Tito Jaime, patuloy siyang magtatrabaho dito? Iyan ay..." At ang kanyang anak ay maligayang pagdating sa bahay na ito. Nanahimik si Fernanda sandali, muling inayos sa loob ang kanyang estratehiya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinubukan ang ibang diskarte, ang gumana sa mga abogado, sa mga administrador, sa mga taong nakakaunawa sa bigat ng pera, at kung ano ang nakataya kapag ito ay marami. "Tito Jaime," sabi niya sa mas malambot na boses, mas malapit, nang may tono na naglalayong magmukhang tunay na pag-aalala. "Naiintindihan ko na nalulungkot ka. Talaga akong naiintindihan. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay ng may buong respeto na mayroon ako sa iyo." Lumapit siya. "Ikaw ang isa sa pinakamayaman na tao sa bansa. Palaging susubukan ng mga tao na lumapit sa iyo sa mga malikhaing paraan, lalo na ang mga walang mawawala at marami namang makukuha." Ang komento ay bumagsak na parang bato sa katahimikan ng silid. Ibinaba ni Leila ang kanyang ulo dahil iyon mismo ang mga salitang kinatatakutan niyang marinig mula pa sa unang araw, ang mga salita na naririnig niya sa kanyang sariling ulo kapag nagtatanong siya kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanya, tungkol kay Ayla,
Tungkol sa kung ano ang maaaring hitsura ng lahat ng pagiging malapit na iyon mula sa labas. May karapatan siya, bulong ni Leila. Ayaw po namin ng anumang problema. Marahang hinawakan niya ang kamay ni Ayla. Halika na, mahal ko. Ngunit bago pa sila makagawa ng isang hakbang patungo sa pinto, nagsalita si Jaime. Walang aalis kahit saan. Sa pagkakataong ito ay may kakaiba sa katatagan ng kanyang boses. Hindi ito ang katatagan ng isang amo. Ito ay ang katatagan ng isang taong nagpasya na tumigil sa pagtakas sa isang bagay na matagal nang malapit upang magpatuloy sa pagpapanggap na malayo ito. Huminto si Leila. Naglabas ng maikling tawa si Fernanda ng isang nawawalan ng pasensya, ngunit sinusubukan pa ring panatilihin ang kaayusan. Hindi mo pa rin naiintindihan ang nangyayari dito, Tito Jaime? Lubos kong naiintindihan. Kung gayon, alam mo kung ano ang ginagawa ng babaeng ito? Alam ko. Ton, isang pagtigil. Pinalalaki niya ang kanyang anak ng mag-isa sa abot ng kanyang makakaya at ginagawa niya ito ng napakahusay. Ang mga salita ay sumakop sa espasyo ng silid sa paraan na walang estratehiya ni Fernanda ang nakagawa. Dahan-dahang lumakad ang milyonaryo patungo sa gitna ng silid. Pagkatapos ay tiningnan ang bawat tao na naroroon. Kay Leila, na nakayuko ang mga mata, ngunit nakataas ang balikat. Kay Ayla, na nakabukas ang mga mata at attentive. Kay Manong Luis, na discreetly na lumitaw sa entrada ng pasilyo. Nang walang ingay, sa dalawang empleyado na huminto sa likuran, hindi alam kung dapat silang umalis at, sa wakas, kay Fernanda. Gusto kong marinig ng lahat ang sasabihin ko. Ang katahimikan ay lubos. Sa nakalipas na 5 taon, ang bahay na ito ay naging museo. Ang mga pasilyo ay malamig, ang mga pagkain ay mag-isa. Walang ingay, walang gulo, walang anumang kailangan ng isang bahay upang maging tunay na tahanan. Isang pagtigil. Hinayaan ko ito. Pinili ko ito dahil mas madali kaysa sa pakiramdam. Ganap na walang galaw si Manong Luis sa pasilyo. At pagkatapos ay isang 6 na taong gulang na bata ang pumasok sa aking silid pulungan at tinawag akong papa. Tiningnan ni Jaime si Ayla. Inaasahan ng lahat na paalisin ko siya, na ipagtanggol ko ang kaayusan, ang protokol, ang propesyonal na kapaligiran, at ang distansya na maingat kong itinayo sa napakatagal na panahon. Isang maikling pagtigil, ngunit ang batang ito ay gumawa ng isang bagay na walang nakagawa sa mahabang panahon. Tiningnan niya si Ayla nang may ekspresyon na walang anumang kalkulado. Pinaalalahanan niya ako kung ano ang pakiramdam ng buhay. Ang katahimikan sa silid ay ang uri na hindi kailangang sirain agad. Nakakrus ang mga braso ni Fernanda, malamig ang mga mata, ngunit may kakaiba sa kanyang ekspresyon ngayon. Isang bagay na kahawig ng pag-unawa na ang lupa ay lubusang nagbago at hindi niya napansin sa oras. At ngayon sasabihin mo sa akin na ang 2 taong ito ay hindi nabibilang dito. Hindi sila nabibilang sa ating pamilya, sabi ni Fernanda na may huling trumpo na mayroon siya. Nagtagal ng ilang segundo si Jaime. Pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na walang sinuman ang inaasahang marinig. Marahil iyan ang problema. Sumimangot si Fernanda. Ano ang ibig mong sabihin? Na sa loob ng maraming taon, nakalimutan ng pamilyang ito ang isang napakahalagang bagay. Tiningnan niya si Ayla, pagkatapos ay si Leila. Ang pamilya ay hindi lamang tinutukoy ng dugo, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Fernanda. Ang mga desisyon din ang nagtatakda. Ang pag-ibig din ang nagtatakda. Naglabas ng hindi makapaniwalang tawa si Fernanda, ang huling baluti na mayroon siya. Ngayon, aampunin mo na ang sinumang bata na lumitaw sa iyong buhay? Hindi. Huminga ng malalim si Jaime at binigkas ang mga salita na magpapabago sa lahat. Ngunit ibibigay ko ang aking apelyido sa batang ito. Ang epekto ay agad at lubos. Ano? Ang boses ni Fernanda ay lumabas ng matinis, nawawalan sa unang pagkakataon ng pinong baluti ng kaayusan na inabot ng mga taon upang itayo. Nagtinginan ang mga empleyado ng tahimik. Natigilan si Leila. Ang kamay ni Ayla ay nasa kanyang kamay pa rin, hindi makapagsalita. Sir, hindi po ninyo magagawa. Ang dugo ay hindi nagtatakda kung sino ang iyong pamilya, sabi ni Jaime nang may katahimikan. Nakabaligtaran ng nararamdaman ng sinuman sa silid. Ang mga desisyon, oo. Tiningnan niya si Ayla. Hindi lubos na naiintindihan ng bata ang mga salita tungkol sa batas at mana at apelyido na ginagamit ng mga matatanda, ngunit sapat na ang kanyang pagkaunawa. Ibig sabihin, pwede akong manatili? Ngumiti si Jaime. Oh. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napuno ang mansyon ng De Guzman ng isang bagay na lubos niyang nakalimutan ang pakiramdam. Pag-asa.
Ang bulwagan ay tuluyang nanahimik pagkatapos ng mga salita ni Jaime. Walang gumalaw, walang humihinga ng maayos. Ibibigay ko ang aking apelyido sa kanya. Si Fernanda ang unang nakabawi ng kanyang boses. Ngunit ang lumabas ay hindi na estratehiya, kundi purong galit na may manipis na patong ng dignidad sa ibabaw. Ang huling reserba ng isang digmaan na natalo, ipinapasa mo ang pangalan ng ating pamilya. Ang pangalan na itinayo ng ating lolo sa loob ng mga dekada ng pagtatrabaho na ipinagtanggol ng ating ama sa abot ng kanyang makakaya. Sa isang batang babae na lumitaw 2 araw na ang nakalipas at halos hindi mo naman kilala. Hindi itinaas ni Jaime ang kanyang boses, hindi niya ginagawa. Marahan niyang itinuro si Ayla. Ibinibigay ko sa isang taong nagbalik sa akin ng isang bagay na matagal nang nawala. At ano iyon? May tunay na kuryosidad sa tanong ni Fernanda sa ilalim ng galit. Kailangan niyang maintindihan kahit ayaw niya. Nagtagal si Jaime. Tiningnan niya ang batang babae na nagmamasid sa kanya nang may malalaking, seryosong mata, naghihintay, nang may pasensya na mayroon ang mga bata kapag alam nilang mahalaga ang sandali, ang kakayahang makaramdam muli. Ang katahimikan ay malalim at puno. Ibinuka ni Fernanda ang kanyang bibig, isinara, muling ibinuka, at pagkatapos, sa una at tanging pagkakataon sa kwentong iyon, hindi siya nagsalita. Lumingon siya at umalis na ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa marmol. Ang bawat pagtibok ay bahagyang mas mabilis kaysa sa nauna hanggang sa mawala ang tunog sa pasilyo ng ikalawang palapag. Si Fabiano, na lumitaw sa dulo ng hagdan nang hindi napapansin, ay tiningnan ang kanyang kapatid ng matagal. Pagkatapos ay tiningnan si Ayla. Pagkatapos ay tiningnan ang pasilyo kung saan nawala ang kanyang kapatid at dahan-dahan, nang hindi nagsasalita, umalis din. Tiningnan ni Ayla si Jaime. Ang bigat po ng apelido ninyo. Ngumiti ang milyonaryo nang may kalambutan na hindi kailanman nakita ni Manong Luis sa loob ng 23 taon sa bahay sa mukha na iyon. Hindi! Bahagya siyang yumuko patungo sa kanya. Pero ang pusong dala nito, oo. Makalipas ang ilang linggo, ang mansyon ng De Guzman ay hindi na ang tahimik na lugar na naaalala ng lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may ingay sa mga pasilyo. May tawanan sa kusina. Mabilis na mga hakbang sa hardin. Ang kalansing ng naayos na duyan na ginagamit ni Ayla tuwing hapon bago kumain. Ang mga bagong kadena ay kumikinang kapag tinatamaan ng araw. Ang kahoy na nilagyan ng proteksyon ay amoy barnis pa rin na maingat na inilagay ni Mang Tonyo isang Sabado ng umaga. Habang si Ayla ay nakaupo sa damuhan sa tabi, nanonood at nagtatanong tungkol sa bawat yugto ng proseso. Nakasanayan na ng mga empleyado na makita ang bata na tumatakbo sa mga espasyo na dating laging walang laman, gumuguhit sa silid kainan, nakaupo sa tabi ni Jaime, sa bangko sa tabi ng lawa, nagbabasa ng mga libro sa estante ng opisina, nang may kaseryosohan ng isang gumagawa ng mahalagang bagay. Ang bahay ay hindi na mukhang museo, mukha na itong tahanan. Napansin ni Manong Luis na mas maaga nang umuwi ang kanyang amo mula sa trabaho. Hindi siya nagkomento sa sinuman, ngunit napansin niya at itinago ang obserbasyong iyon nang may parehong pag-iingat na pinag-iingatan niya ang lahat ng kanyang naiintindihan tungkol sa bahay na iyon. Napansin din niya na humiling si Jaime na laging may sariwang prutas sa counter ng kusina dahil mahilig si Ayla sa mangga at na nagpaabot siya ng isang koleksyon ng mga librong pambata na may ilustrasyon na maingat na nakasalansan sa sulok ng estante sa tabi ng mga libro tungkol sa arkitektura at negosyo. Nandoon pa rin ang mga libro tungkol sa negosyo, ngunit ngayon ay mayroon na silang kasama. Sa partikular na hapong iyon, ang langit sa Morumbi ay may kulay na sunog na kahel na lumilitaw lamang sa mga araw na walang ulap. Ang uri ng paglubog ng araw na nagpapaganda sa lungsod kaysa sa karaniwan, mas matitirahan, mas makatao. Nakaupo si Jaime sa kahoy na bangko sa tabi ng lawa. Natutunan niya sa mga linggong iyon na makilala ang tunog ng mga hakbang ni Ayla na papalapit sa hardin. Ang maliit na sapatos na tumatama sa bato ng daan, pagkatapos ay nananahimik sa damuhan. Papa, ang salita ay lumabas ng may naturalesa ng isang nakapagsabi na niyon ng libu-libong beses at walang dahilan sa mundo para maging iba. Itinaas ni Jaime ang kanyang tingin. Oo? Tumakbo si Ayla at huminto sa tabi ng bangko, itinaas ang isang papel na nakatupi sa apat, nang may tiyak na pag-iingat ng isang may dalang isang bagay na pinag-isipan niya buong araw na gawin. Gumawa po ako ng bago. Pakita mo. Maingat niya itong binuksan. Ito ay isang drawing ng 3 tao na magkahawak ang kamay sa harap ng isang malaking bahay.
Ang bahay ay may mga bintana na may bulaklak sa pasimano na wala sa totoong mansyon, ngunit nagpasya si Ayla na dapat mayroon. At sa itaas ng drawing, sa mga letra na unti-unti nang nagiging tuwid, mas matatag, mas katulad ng kanyang nilalayon, kami. Matagal na tiningnan ni Jaime ang papel. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo si Leila ilang metro ang layo, nakasandal sa haligi ng beranda, na ang ilaw ng paglubog ng araw ay tumatama sa gilid ng kanyang mukha. May isang bagay sa ekspresyong iyon na natutunan din ni Jaime na kilalanin. Hindi ito simpleng kagalakan, kundi ang kagalakan ng isang hindi sanay na magkaroon ng pahintulot, na maging masaya at unti-unting natututo na ang pahintulot ay naibigay na. Salamat, sabi niya sa mababang boses. Umiling si Jaime. Tiningnan niya si Ayla na nakaupo na sa tabi niya at nakabiti ng mga paa sa bangko ng may kagalingan ng isang nabibilang sa isang lugar sa mahabang panahon. Salamat sa inyo. Bakit po? Tanong ni Ayla na nakatagilid ang ulo. Tiningnan ni Jaime ang langit. Nagbabago ang ilaw mula kahel patungong lila, ang uri ng transisyon na tumatagal ng maikli at kaya mas mahalaga. Sa gilid ng lawa, ang isa sa mga ginintuang koi fish ay lumundag sa tubig ng isang segundo at bumalik. Nagiiwan ng bilog ng mga alon na dahan-dahang lumalaki. Huminga ng malalim si Jaime. Dahil tinuruan ninyo ako na ang pagiging milyonaryo ay hindi nangangahulugang nasa iyo na ang lahat. Inilagay niya ang kanyang braso sa paligid ng balikat nito. Nangangahulugan ito ng paghahanap ng mga taong nagbibigay halaga sa iyong buhay. Ipinatong ni Ayla ang kanyang ulo sa braso niya. Nawala ang araw sa likod ng mga puno at ang hardin ay nanatili sa tahimik na dilim na nauuna sa gabi. Ang uri ng katahimikan na hindi kalungkutan, kundi kapayapaan. Makalipas ang 3 buwan sa isang opisina ng civil registrar sa distrito ng Forbes Park, malakas na binanggit ng eskribyente ang pangalan para sa panghuling kumpirmasyon ng proseso, Ayla de Guzman. Itinaas ng bata ang kanyang kamay ng may matinding sigasig. Ang manggas ng kanyang damit pang simba ay dumudulas sa kanyang siko. Narito po, ngumiti ang ilang tao sa silid. Si Manong Luis, na nakaupo sa upuan sa likuran, ay kumuha ng panyo mula sa bulsa ng kanyang palito nang may buong paglalarawan na itinuro sa kanya ng kanyang posisyon. Si Jaime, sa tabi ni Ayla, ay tiningnan ang nilagdaang papel na may sulat kamay paring baluktot at kaibig-ibig ng isang bata na natututo na ang kanyang pangalan ay nakakuha ng isa pang pantig at, kasama nito, isang lugar sa mundo na walang sinumang makakakuha. At ngumiti siya ng walang pag-aalinlangan, ng walang kalkulasyon, nang walang baluti na dinala niya sa loob ng 5 taon at na nawalan ng bisa, bawat piraso, ng isang 6 na taong gulang na bata na tumakbo sa maling pinto sa isang mahalagang araw ng pulong. Si Leila, sa kabilang panig ni Ayla, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak sa paraan ng isang hindi nabibitaw. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat dito sa mga komento ang pangalan ng isang pagkaing tipikal sa iyong lungsod. Maaaring adobo ng Maynila, sinigang ng Cebu, kinilaw ng Davao, pansit ng Bulacan, o anumang bagay na kumakatawan sa lugar kung saan ka nakatira. Ang iyong komento ay nakakatulong sa mga kwentong ito na umabot sa mas maraming tao sa buong Pilipinas. At kung gusto mo ng mga kwento na nakakaantig, nakakapukaw ng inspirasyon, at nagpapaalala ng kung ano ang tunay na mahalaga, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi makaligtaan ang anuman. Dahil kung minsan ang pamilya ay hindi nanggagaling sa dugo, kundi sa pag-ibig.